Pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo, sapagkat ipinatawag ko sa pagitan ng isang resolution, at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio, at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Matapos ang tila kaipalan na pahayag na ito ni Senator Ping Lacson, kung saan tila umandar na naman ang kasipsipan nitong si Ping sa layuning makuha ang simpatya ng mga kaanak at kaapu-apuhan ni Tomas Kluma, na ayon kay Ping Lacson sa kanyang argumento ay itong si Tomas Kluma di umano ang nakadiskubre, umoccupy, nagmay-ari at nagdunit ng Kalayaan Island Group sa ating gobyerno. Is your husband a direct descendant of Tomas Kluma? My husband, sir, his mother's mother is cousin of Tomas Kloma, sir. Please extend my regards, and we'd like to thank him for discovering and occupying and owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. That's all, Mr. Chairman. Bunga ng kaipalan at kasipsipan na pahayag na ito ni Ping Lacson ay ibinao ni Senator Rodante Marcolita sa kahihiyan itong si Ping matapos siyang pangaralan, lekturahan at turuan ni Senator Rodante Marcolita sa tunay na kasaysayan ng Kalayaan Island Group sa harap pa mismo ng sinasabi ni Ping na asawa ng direct descendants ni Tomas Kluma. Colonel Kloma, so you are married to a descendant of Mr. Tomas Kloma? Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered Kalayaan Island Group. Kalayaan Or is Island correctly? Was that supported by reliable accounts? Based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. I'm not referring, Colonel, to the stories. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know that when Mr. Tomas Kloma made a Freedom Declaration in 1956, several countries objected, like United Kingdom, the United States of America, China did also, Japan, Australia, and the Philippines. Did you know that? Based on my reading, sir, I only read countries like Vietnam, China, France. Yes. Did you know that these countries objected to his declaration? Yes, sir. According to the objectors, Kalayaan Island Group at that time is no longer treated as terra nullius, which means that Nobody's silent, sir. it is not unoccupied and it was not undiscovered. Kaya po, pati ang ating bansa vigorously objected. And that is why it is not correct to assume that he discovered it, because several other discoverers prior to his time. Do you know that in 1837, the United Kingdom already made a notification claim? And in 1933, Japan also made the same notice of claim prior to the declaration of Mr. Tomas Kloma in 1956. Meaning, marami na po talaga ang nakakita, nakadiscover ng Kalayaan Island Group. So, hindi po siya pwedeng mag-donate dahil inobjekan po ng ating bansa mismo. And there is no record also that his donation was formalized by the arbitral ruling. That is not on record. Just for the record. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Baga magalala, Justice Carpio, meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, ah. desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun.
I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw nilang diba? makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi naman makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin nyo. Linawin po muna natin ang ilang mga misconceptions tungkol sa Pag-asa Island, ang West Philippine Sea at ang arbitral ruling noong 2016. Unang-una, hindi po totoo na inaangkin natin ang Pag-asa Island dahil lamang pasok po ito sa ating exclusive economic zone. Dati na po natin sinasabing hindi po ito ang dahilan at hindi po yan totoo. Ang Pag-asa Island, na kung tawagin ng iba ay T2 Island, ay nasa labas ng ating 200 nautical mile na EEZ. Yan po itong kulay dilaw na linya sa paligid ng Pilipinas. Yan po yung 200 nautical mile na EEZ. Ang Pag-asa Island po ay nasa labas lang yan. Mga 270 nautical miles ang layo po mula sa Palawan. So nasa labas nga po siya ng EEZ. Pangalawa, hindi po yan inaward sa atin ng 2016 arbitral ruling. Ang arbitral ruling po ay walang kinalaman sa teritoryo o kung aling bansa ang may-ari ng aling isla sa Spratlys. Ang pinagdesisyonan ng arbitral ruling ay ang pagbasura sa 9-dash line ng China. Pangalawa, nilinaw po nito na walang matatawag na isla sa Spratly Islands. May mga bato na maaaring angkinin ng mga bansa pero ang mga batong ito ay hindi po maaaring magkaroon ng sariling EEZ. Kung ganun, ano po ang pinanghahawakan natin sa Pag-asa Island? Ang pinanghahawakan po natin sa Pag-asa ay ang mismong paghawak natin dito. Sa madaling salita, effective occupation. Sa ilalim po ng customary international law, kinikilalang effective occupation ng isang bansa sa isang teritoryo basta po hindi ito lumabag sa ibang international laws. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na itatag na ang iyong otoridad sa isang jurisdiksyon. Halimbawa, meron ka ng administrasyon doon, mga reglamento, merong enforcement. Sa kaso po ng Pag-asa Island, nakatayo na riyan ang munisipyo ng Bayan ng Kalayaan na bahagi po ng Palawan. Meron ng Parlan at meron ng 2 hanggang 300 sibilyan na nakatira po dyan. Liban pa riyan ang detachment na militar at ng Coast Guard. Pero hindi parating ganyan dyan. Ayon po sa Taiwan, isang Taiwanese garrison ang nakapwesto sa T2 Island noong taong 1971. Pero napilitan daw silang lumisan dahil sa isang paparating na malakas na bagyo. At pagbalik daw nila matapos ng ilang buwan, nakapwesto na ang Philippine Marines sa kung tawagin natin ngayon ay Pag-asa Island. Last minute daw, pinigilan ng Taipei ang mga Taiwanese troops na makipaggera sa mga Pilipino. Ayon po sa China Times. At sa susunod na 5 dekada, Pilipino na po ang nakapwesto sa Pag-asa Island. Effective occupation po ang tawag ngayon dyan. Ang pinaghuhugutan po ng konseptong ito ay ang 1928 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Island of Palmas case. Ang Palmas Island po ay isang maliit na isla sa timog ng Mindanao na gaya po ng Pilipinas ay pag-ari noon ng Espanya. Pero hindi po gaya ng Pilipinas, hindi ito na-okupa ng Espanya. Kaya nung sinakop ng US ang Pilipinas, ginusto rin ng Amerika na kunin itong Palmas Island. Yun lang, hawak na ito ng Netherlands. Ang ruling ng arbitrator sa kasong ito noong 1928 ay naging haligi ng mga susunod na desisyon tungkol sa pag-aangkin ng mga bansa ng mga teritoryo. Ang sabi po ng arbitrator, parating mas matimbang ang effective control kesa yung mga claim na ay, kami kasi ang nakadiscover niyan o uy, may kasaysayan kami dyan o kaya, uy, lolo ko ang nagtayo ng bandera dyan. Kung ganon, edi pwede na rin bang angkinin ng China yung mga artificial islands na kanyang ginawa sa West Philippine Sea? Hindi po. Dahil artificial islands nga mga ito na tinayo lamang sa mga bahura o yung mga reef. Para maangkin ng isang bansa, kailangan ito ay isa pong isla o kaya ay isang bato or high tide elevation. Sa naging palitan na ito sa pagitan ni Senator Rodante Marcolita at Ping Lacson, ay naituwid ang ating maling paniniwala
kaugnay sa kasaysayan ng Kalayaan Island Group na itinuro sa ating mga mag-aaral sa paaralan na bunga lang pala ng chismis at kathang isip kung saan nagbunga ng maling paniniwala sa maraming mga Pilipino sa loob ng mahabang kapanahunan. Salamat kay Senator Rodante Marcolita sa pagtutuwid sa kamalian sa isang bahagi ng ating kasaysayan.